San Nicolas? Yung baryo sa kabilang bundok? Oo, at hindi lang basta balita. May nawawala. Tuwing kabilugan ng buwan. Hayop, bata, matanda. Maaaring doon namumugat ang mga aswang. Kailangan nating pumunta roon sa lalong madaling panahon. Ate naman, kauwi ko lang. Bakasyon kaya ako tapos magbi-mission ka agad? Hahayaan mo bang makawala ang pagkakataon na makapaghiganti tayo sa pumatay sa mga magulang natin? Akala ko baka lilimutan na natin yun. Babalawalain na lang natin ang sinapit nila? Kaya ba ng konsensya mo na wala tayong gawin para maipaghiganti sila? Pagkakataon na natin ito. Malakas ang kutob ko na isa sa mga aswang na nambiktima sa San Nicolas ay ang aswang na pumatay sa mga magulang natin. Ayoko sanang sumama kaso wala naman ako magagawa. Kaya lang, paano ka nakasisiguro na mauhuli natin yung mga aswang? Paano natin sila mapananagot sa pagkamatay ng mga magulang natin? Hindi kaya sa halip na manahimik na lang tayo, lalo pa tayo magkakagulo? Madadamay pa ang San Nicolas? Hindi kita pipilitin. Kung ayaw mong sumama, kung kaya ng konsensya mo, nabaliwalain na lang ang lahat. Sige, sa San Nicolas tayo. Para sa kanila, sa mga magulang natin. Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Magandang umaga po, Manggi mo. Pasok ka. Salamat po. Maupo ka. Mabuti po't naabutan ko kayo rito. Alam kong darating ka. Paano niyo po nalaman? Simula nang mabalitaan kong may gumagalang aswang sa San Nicolas, alam kong kikilos ka para tugisin ang aswang. Yun lang naman ang hinihintay mong pagkakataon, di ba? Ang muling umatake ang mga aswang para ipagiganti ang pagkamatay ng iyong mga magulang. Hindi ko kayang palampasin ang pagkakataong ito. Alang-alang kina mama at papa. Hindi ka pwedeng lumusong na kulang sa armas. Eto, mga kailangan mo. Asin na may basbas, pana na gawa sa kahoy ng balete, at itong pulsiras, proteksyon niya laban sa mga dinalang na hindi mo agad makikilala, at itong punyal na tatapo sa buhay ng aswang. Salamat po, Manggi mo. Makinig ka. Hindi lahat ng aswang ay mukhang halimaw. Minsan, mas magaling sila magkunwari. Ang iba, masyadong magaling magsalita. Ang iba naman ay masyadong tahimik. Pero lahat sila may bigat na presensya. Kapag bumigat ang dibdib mo, kahit tahimik ang paligid, huwag mong babaliwalain iyon. Paano ko sila makikilala kung nasa normal silang anyo? Sa mata, sa amoy at sa kilos. Pero higit sa lahat, sa pakiramdam. Be wise as a serpent. Huwag padalos-dalos. Ingatan mong hindi ka matunugan na hinanting mo sila. Dahil kung matutunugan nila, hindi sila mangingibing unahin ka. Gagamitin ko ang lahat ng natutunan ko kay Papa. At ang mga sinabi ninyo ngayon, tatandaan ko.
Salamat po sa pagpapaalala nyo at pagpapalakas ng loob, Manggi mo. Magtatagumpay ka sa iyong layunin. Nasugpuin ang kampo ng kadiliman. Ang mga aswang na patuloy na umaatake ng mga taong walang kalaban-laban. Siya nga pala. Eto, nakasulat sa papel na yan ang pangalan ng taong kakausapin nyo. Siya ang tutulong sa inyo. Hindi siya mukhang mapagkakatiwalaan sa una. Pero kapag binanggit mo ang pangalan ko, magbabago ang ihip ng hangin. Salamat po, Manggi mo. Hindi ko po kayo bibiguin. Hindi mo ko kailangan pasalamatan. Ang kailangan mo lang, panindigan ang dugo ng ama mo. Maging isang mahusay na manunugis ng aswang. O mas sigitan mo pa ang husay ng iyong ama. Palabas na si Maya sa bahay ni Gimo. Mahigpit niyang hawak ang papel. Hindi niya man kilala ang taong kakausapin niya. Pero malaki ang tiwala niya sa taong naging kaagapay ng kanyang ama noon sa panunugis ng mga aswang. Sa bag na bitbit niya, naroon ang asin at ang pana at ang pulsiras. Gayun din ang punyal na itatarak sa puso ng aswang. Kinakabahan man dahil ito ang unang pagkakataon na makikipagbuno siya sa aswang na ang tanging baon lamang niya ay ang mga itinuro ng kanyang ama at ng kumpari ng ama niya kung paano harapin ang mga aswang. Pagbalik niya sa bahay, nakahanda na rin ang kanyang kapatid. Kaya nag-alsabaluta na agad sila at tinungo ang bayan ng San Nicolas. Madilim na ay nasa daan pa lamang sila papasuka ng San Nicolas. Ate, may kalaban. Mukhang inaabangan tayo. Dito ka sa likod ko. Hawakan mo ang asin. Kung aswang yan, isabay mo agad sa kanyang asin. Ate, aatakihin ka niya! Sino kayo? Spiya kayo ano? Pwes, hindi na kayo makakalabas ng buhay sa lugar na to! Hindi kami naghahanap ng gulo! Pero gulong dala ninyo! Hindi kayo pwedeng dumaan. Pakiusap, paraanin mo kami. Hindi kami pwedeng abutan ng dilim sa daan. Akin ang pana mo! Hindi pwede! Papayag lang akong pumasok ka sa amin kung sasabihin mo kung anong pakay mo sa amin. Dahil kung hindi ka espiya, sino kang pangahas na pumasok sa aming teritoryo? May hinahanap kaming tao. Sino? Eto, nakasulat sa papel na yan. Akin na. Kilala mo ba siya? Kanino galing ito? Kay Manggi mo, isang manunugis ng aswang sa Baryo Talagtag. Sumama kayo sa akin. Bilisan ninyo. Sasamahan ko kayo sa bahay na pwede niyong matutuluyan. At sasabihin ko na rin sa inyo ang mga dapat niyong gawin. Nang masiguradong siya nga iyon ang taong hinahanap ni Maya, sumama na sila sa ali. Bigla niyang naisip ang sinabi ni Gimo na sa una pa lang ay hindi ito mapagkakatiwalaan, pero kapag nabanggit nito ang pangalan ni Gimo, manlalambot ang puso nito. Inistima sila ng maayos, sinamahan sa kanilang matutuluyan. Mga ilang minuto rin ang paglalakad nila mula sa lugar kung saan sila nagkaengkwentro. Pagdating nila sa lugar, tumambad sa kanila ang isang maliit na kubo, luma na tiyari sa pawid, pero matibay ang pagkakatayo. Dito muna kayo. Magpahinga kayo. Bukas, saka ako sasabihin ng mga dapat niyong malaman. Pasensya na nga pala kanina. May mangilan-ngilan na kasing dayo sa lugar namin. Kaya kailangang manigurado kami. Lalo na ngayon,
May gumagalang aswang sa lugar namin. Hindi lang nanginginain ng hayop. Pumapatay rin ng tao. Protektado ang lugar na to. Marami ring pangontra ang nakasabit sa gate pa lang. Kaya walang aswang nasasalakay dito. Magtagumpay nawa kayo sa inyong hangarin. Umalis na si Aling Loleng. Iniwan silang dalawa. Agad naman nilang inasikaso ang kanilang mga sarili. Sadyang inihanda ng matanda ang kubo para sa kanila. Nagtataka man si Maya pero ipinagwalang bahala na lamang ang isipin. Inasikaso na lamang nila ang kanilang mga sarili para kinabukasang pakikibaka. Hindi man nila alam kung sino ang aswang pero malakas ang loob nila na mahuli ang aswang. Kinabukasan, sa likod ng bahay ni Aling Loleng, bumungad kina Maya at Makoy ang isang malawak na bakuran. May mga batyang puno ng tubig alat, mga kahoy na panghalo at mga sako ng asin na nakasalansan sa gilid. Ito ang kabuhayan ni Loleng, ang paggawaan ng asin. Boyet! Ayusin mo yung mga sako sa gilid. Huwag mong hayaang mabasa ng hamog. Balutin mo ng trapal yung mga tapos na. Opo, Aling Loleng. Tulungan na natin. Tutulungan ko lang. Sige, ako na dito. Ganito ang pagproseso ng paggawa ng asin. Una, kinukuha namin ang tubig alat mula sa dagat. Ibinubuhos yan sa mga punlang lupa. Yung parang malalapad na palanggana sa lupa. Pinapainitan sa araw ng ilang araw hanggang matira ang asin. Pagkatapos, iniipon yan gamit ang kahoy. Saka nilalagay sa batya. Doon na pinipino, binibilad ulit, tapos saka na ibinabalot sa sako. Ang tagal po pala bago nagagawang asin, ano? Hindi pala madali yung paggawa nito. Bakit niyo po pala naisipan na ganitong klaseng negosyo? Supplier kami ng mga manunugis, mga aswang hunters. Sila ang pangunahing kliyente namin. Alam mo ba kung anong unang gamit nila sa bawat operasyon? Hindi baril, hindi kutsilyo. Asin, yan ang una nilang pangontra. Kaya bawat butil ng asin na ginagawa namin dito, mahalaga at sagrado para sa amin. Bakit po kaya takot ang mga aswang sa asin? Takot ang aswang sa asin dahil may kakayahang sunugin o sirain ang kanilang balat. Lalo na kung ito'y may basbas o ritual. Hindi lang namin negosyo ang asin. Bagkus, bahagi na ng kultura ang asin bilang pangontra sa mga aswang. May mga lugar na hindi na kayang pasukin ng mga pulis o sundalo. Pero ang mga manunugis, buong tapang nilang hinaharap ang aswang gamit ang kanilang mga armas, kasama ang asin. Mula sa likod bahay ni Aling Loleng, sumakay sina Maya at Makoy sa lumang pick-up. May sako-sakong asin sa likod. Maingat na nakatali habang si Boyet naman ang nagmamaneho. Tahimik ang biyahe. Pagdating nila sa bayan, huminto ang pick-up sa gilid ng palengke. May maliit na pwesto roon. May tolda, may mesa, at karatulang nakasulat, "Asin ni Aling Loleng. Tunay na malinis, protektado." Unang araw pa lang ni Maya bilang tindera. Habang inaayos ang mga balot, pinagmamasdan niya ang mga dumaraan. May mga nanay na may bitbit ng gulay. May mga batang naglalaro sa paligid. Unang araw niya sa tindahan nang makaramdam siya ng kakaiba. Ate, ang daming bumibili ng asin. Sigurado, kikita tayo rito. At matutuwa si Aling Loleng. Sandali lang. Bakit, ate?
Bigla akong kinabahan. Bakit naman? Asikasuhin mo muna yung mga namimili. Nararamdaman ko, may aswang sa paligid. Ano ka ba ate? Umagang umaga. Anong gagawin ng aswang na yan dito sa palengke? Basta, ito yung pakiramdam na pinapabantayan sa akin ni Manggi mo. 5 kilo nga ng karne. Tonet, Kilala mo yung babae na yun ate? Tonet, dito ka nakatira? Huwag na lang. Hindi na lang ako bibili. Sandali lang. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ito, si Maya. Kaklase mo noong elementary. Tonet! Tonet, sandali lang! Tonet! Ate, hindi ka niya kilala. Susundan ko siya. Ha? Babalik ako, ha? Dito ka lang muna. Ikaw na muna ang bahala. Sige, sige. Hindi ako maaaring magkamali. Siya si Tonet. Doon siya dumiretso. Bibilisan ko ang paglalakad ko. Kailangang maabutan ko siya. Mabilis na naglakad si Maya. Palibasa sanay sa mahabang lakaran, kaya nasundan niya agad ang babae. Hindi niya ito tinigilan hanggang maabutan niya ito. Ganun na lamang ang gulat ni Maya kung bakit tila iba na ang pakikitungo nito sa kanya. Tonet! Tonet! Tonet, sandali! Ano ba? Bakit mo ba ako iniiwasan? Bakit mo ko sinusundan? Natural. Kilala kita. Nagtataka ako kung bakit mo ko iniiwasan. Ang tagal nating hindi nakita. Tapos ngayon, ganito mo ko pakikitunguhan? Ako to, si Maya. Kababata mo. Kalaro mo sa sapa. Kasama mong nagtatago sa ilalim ng mesa kapag umuulan. Ako yun. Nagbabagong panahon. Nagbabago rin ang tao. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo nang asahang maibabalik pang dati. So ikaw nga si Tonet. Anong nangyari? Matagal tayong hindi nagkita. Tapos ganyan mo lang ako kakausapin? Parang hindi mo na ako kilala. Parang wala tayong pinagsamahan. Mas mabuting gano'n na lang. Hindi mo rin maiintindihan. Kaya nga kita tinatanong. Ipaliwanag mo. Kasi ako, kahit anong mangyari, kilala pa rin kita. Ikaw ang kaibigan ko. Ikaw ang Tonet na kilala ko. Mabuti pang bumalik ka na sa pwesto mo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasagot. Anong nangyari sa'yo, Tonet? May mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman. Bakit ganon? Bigla ka na lang nawala sa atin. Tapos ngayong nagkita tayo dito, sa loob ng halos 8 taon. Tapos ganito lang? Aalis na ako. Saan ka nakatira? Doon kami malapit sa may dagat. Pwede ring lakarin mula rito. Pwede ko bang malaman kung saan ka nakatira? Hindi na kailangan. Please. Paraanin mo ko. Hindi. Sasamahan kita kung saan ka uuwi. Tabi-sabi! Huwag mo kong susundan! Sandali! Ang lakas niya. Bakit ganoon niya ako kung pakitunguhan? Ano bang nagawa ko sa kanya? Wala namang kaming pinag-awayan noon. Bago sila nawala ng pamilya nila. Hindi ako papayag. Baka may malaki silang problemang pinagdadaanan. Susundan ko pa rin siya. Aalamin ko kung saan siya nakatira. Aalamin ko rin kung ano bang problema niya. Hindi nga nagpaawat si Maya. Dating track and field ang laro niya noong high school, kaya mabilis talaga siyang tumakbo. Lihim niyang sinundan ang dating kaibigan. Sa isang medyo maliit na apartment ito nakatira, sa 3rd floor. Hindi na lang siya nagpumilit pang pumasok. Sapat na sa kanya na malaman kung saan tumutuloy ang kaibigan niya. Pagkatapos noon, bumalik na siya sa kanilang pwesto. Dahil tanghali pa lang ay ubos na ang tinda nilang asin. Umuwi na ito sa tinutuluyan nilang bahay. Pag uwi niya napansin niyang halos isang kanto lang pala ang layo ng tinutuluyan nila sa apartment ng kanyang kaibigan. Malamang
ay magkakapanagbu ang landas nila dahil iisang tindahan lang ang binibilhan doon. Pabili nga po ng 2 turon. Yung mainit pa ha. Ay, yan. Mainit pa yan ha. Abay kaluluto lang. Excuse me. May alam ka bang pwedeng maupahan dito sa paligid? Beneath the starlit sky, our love's secret lies. Yung malapit sa palengke. Tahimik at hindi mahal. May ilang apartment sa likod ng tindahan ng bigas. Pero mabilis mapuno yun. Kilala mo ba kung sino may-ari? Hindi ko kabisado. Pero pwede kong tanungin si Aling Loleng. Doon kami nakatira, malapit lang sa dagat. Salamat. Ikaw ba? Dito ka talaga nakatira? Hindi. Bagong salta rin. May inaasikaso lang ako rito. Inaasikaso? May kailangang ayusin. Mukhang seryoso Pero salamat sa tulong Ako nga pala si Joji. Ikaw, anong pangalan mo? Maya, Maya. Bagay sa iyong pangalan mo. Simbolo ng pagiging palakaibigan. Isang tunay na karaniwang Pilipina. Hindi mayaman, pero masaya. salamat. Mahilig ka palang mag-trivia. Palabasa lang. Eto na yung turon mo, Salamat po. Kung hindi naman kaabalahan sa'yo, baka pwedeng magpasama? Hi. Magkakilala ba tayo? Hindi naman. Pero narinig ko lang sa may kanto na naghahanap ka ng mauupahan dito sa San Nicolas. May alam akong paupahan. At free din ako ngayon. Pwede kitang samahan. Tunet, Kilala ba kita? Sa totoo lang, may sasama na sa akin. So, tinatanggihan mo ko? Hindi naman. Kaya lang, nakakahiya kay... Okay. Kung hindi ka magpapasama sa akin, pagsisisihan mo ang araw na to na tinanggihan mo ko. pwede ka magpasama sa kanya. Total, may gagawin din naman ako. Kita tayo mamaya Tara na. Lumingon pa na parang nanunuya si Tonet kay Maya bago nito tuluyang hinila ang lalaki na tipong kasintahan. Ang estrangherong lalaki. Pagkalayo ng dalawa, bumalik na si Maya sa kanila, dala-dala ang turo na binili. Habang hindi mawaglit sa kanya ang inasal ng dating kaibigan at ang mukha ng lalaki. Hindi pa rin siya mapalagay sa mga ngiti ni Tonet, sa mga sulyap nito kay Joji at sa biglaang pag-aalok ng tulong. Kinagabihan, habang abala si Makoy sa pag-aayos ng gamit, napansin nito na malalim ang iniisip ng kanyang ate. Ate, lalim ng iniisip mo Ano bang inaalala mo? Ha? Wala. Pagod lang siguro. Maniwala ako sa'yo. Oy, kilala kita. Kapag ganyan ang itsura mo, mukha ang lalim ng iniisip, alam ko niyan. Anong nararamdaman mo? May nararamdaman ka ba sa paligid? Ramdam mo ba ang aswang na hinahanap natin? Buti ka pa. Binihiyaan ng ganyang katangian. Nararamdaman yung presensya ng aswang. Ako wala. Huwag mo na akong alalahanin. Ano nga ate? Marami lang talagang kailangang ayusin. Lalo na ngayon. May kinalaman ba ito kay Tonet? Bakit mo siya nabanggit? Pakiramdam ko kasi hindi kayo okay. Yung ina-expect mo na magiging maayos yung muli niyong pagkikita. Tapos ganun pa yung nangyari. Hayaan mo na siya ate. Total, wala naman siya sa plano natin. Kung bakit tayo nandito. Balik na lang tayo sa pakay natin. Nandito tayo para hanapin ang aswang na pumatay sa mga magulang natin. Aba, may kumakatok. Ako na.
Tonet, Hi. Pasensya ka na sa inasal ko sa una nating pagkikita. Ang totoo, nagulat lang ako eh. Matagal din kasi tayong hindi nagkita. oo nga. Bakit ka nga pala naparito? Medyo alanganing oras na. Gusto ko lang bumawi, kaya ako nandito. May dala akong pagkain. Pansit, puto, at saka saging. Alam kong paborito mo yan nun. Salamat. Pero hindi mo kailangan mag-abala. Hindi ka abalahan ng ginagawa ko. Actually, nagigilty nga ako sa muli nating pagkikita. Hindi ko dapat ginawa yun. Ang dami na kasing nangyari sa mga buhay-buhay natin. Oo nga. Gusto ko lang sana maibalik yung dati. Yung tayo. Yung tinutulungan mo ko sa lahat. Lalo na sa mga lalaki. Tonet, Gusto ko si Joji. Kakaiba siyang lalaki para sa akin. Kahit dayo lang siya dito. Pero gusto ko siya. At nararamdaman ko rin na gusto ka niya. Iba ang mga titig niya sa'yo kanina. Kung sakali man naman ligaw siya sa'yo, makakaasa ba kung bibiguin mo siya? yun lang ba ang ipinunta mo rito? Oo. Kung gusto mong manumbalik ang dati nating pagiging matalik na magkaibigan. Pero kung bibiguin mo ako, iba akong magalit, Maya. Hindi na ako katulad nung dati. Hindi talaga ang panunumbalik ng pagkakaibigan natin ang ipinunta mo rito. Dahil sa hiling mo. So, hindi mo ako pagbibigyan? May gusto ka rin sa kanya? Ano ka ba? Gusto mo siya? Hindi na nga talaga kita kilala. So wala akong aasahan sa'yo. Hindi mo masabing totoo. Pero nararamdaman ko na gusto mo rin siya. Sige, kung wala naman akong maasahan, aalis na ako. Huwag mo na ring asahang magkakaayos pa tayo. Ibang-iba ka na talaga, Tonet. Hindi na ikaw ang dati kong kaibigan. Lubayan mo si Joji. Akin lang siya. Ate, Tulungan mo kong isarang pintuan at ang bintana natin. bakit? Basta, iba ang nararamdaman ko. Anong nararamdaman mo? Nasa paligid lang ang aswang. Kung ganon, delikado ang kaibigan mo. Susundan ko siya. Pero ate, delikado. Maaatim kong hindi niya ako kilalanin bilang kaibigan. Pero hindi ko rin kayang pabayaan na lamang siya. Kung ito na ang pagkakataon, para magkaharap kami ng aswang, handa na akong pumatay ng aswang. Tuluyan na ngang sinundan ni Maya ang dating kaibigang si Toneta. Medyo malaya at delikado na rin ang daan. Kaya nagmamadali na rin si Maya na sundan ang babae. Sa pag-aakalang mabibiktima ng aswang ang dating kaibigan. Medyo masukal ang daan na binabagtas niya. Pero hindi siya nagpatinag. Lalo pat malakas ang pakiramdam niya na nasa paligid lamang ang aswang. Maya-maya pa nakita niya ang nakakikilabot na nilalang. Ito ang unang pagkakataon na makakaengkwentro niya ang aswang. Tonet! Tonet! Hintayin mo ko! Tonet! Ang bilis niyang naglakad. Mabuti naman kung nakaalis na agad siya dito. Delikado kung makakasalubong niya ang aswang. Oh, nararamdaman ko ang presensya ng aswang sa lugar na ito. Kung totoo man, makabubuti. Matagal na kitang hinahunting na aswang ka. Ilalabas ko ang mga pangontra sa aswang at ang punyal na tatapos sa'yo. Tapang mong lumabas ng ganitong oras. Isinusuong mo ang sarili mo sa kapahamakan. Ang bango ng dugo mo. Alam kong nagtatapang-tapangan ka lang. Pero ang totoo, takot ka na. Yan ang nagpapatindi ng bango ng iyong dugo. Hindi ako natatakot sa'yo.
Kay tagal kong hinintay na may makaharap na aswang para pagbayarin sa ginawa niyong pagpatay sa aming mga magulang. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko kilala ang magulang mo. At wala akong pakialam sa kung ano man ang ipinaglalaban mo. Ang mahalaga sa akin ngayon, ang makain ka dahil nagugutom na ako. Anong sinabi mo sa akin? Langis na hinaluan ng bawang at asin. Mamimilipit ka ngayon sa sakit. Ngayon, makikilala ko rin kung sino ka na pumatay ng walang kalaban-laban sa lugar na ito. Una sa aking mga magulang at sa mga taong walang kalaban-laban. Ganyan din ang sigaw ng mga magulang ko bago niyo sila pinatay. Sisingiling ko sa dugo mo ang buhay ng mga magulang ko. Papatayin kita. Mamamatay ka. Hindi mo! Nasaan ang kampon mo? Saan kayo naglulungga? Hindi ako tanga para ikanta ang mga kasamahan ko. Kung inaakala mong mapapatay mo ko, nagkakamali ka. Hindi ka magtatagumpay. Wes! Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Mamamatay ka! Nailagan mong punyal! Babalikan kita! Bumalik ka rito! Hindi mo ako matatakasan! Bumalik ka! Alam kong napatamaan kita sa braso. Kung makikita ko man siya kinabukasan, makikilala ko rin siya. Mahina siyang aswang. Hindi siya katulad ng aswang na pumatay sa aking mga magulang. Pero ito na ang magiging hudyat ng siklab ng labanan. Alam kong lalabas sa lunggang mga aswang sa ginawa kong pagsugat sa isa sa mga kasamahan nila. Hindi takot kundi galit ng paghihiganti ang nararamdaman ni Maya ng mga oras na yun. Hindi niya rin namamalaya ng oras, kaya nang mapansin niyang malalim na ang gabi, bumalik na siya sa kanilang tinutuluyan. Pagdating niya sa bahay ay naabutan niya ang kanyang kapatid, matyagang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nagtanong pa ang kapatid tungkol sa nangyari, pero hindi na sumagot si Maya dahil nakaramdam na rin siya ng matinding antok. Kaya nakatulog na lamang ang magkapatid. Kinaumagahan, nagising si Maya na wala na ang kanyang kapatid, kaya nag-alala itong hinanap ang binatilyo. Makoy! Makoy! Nasaan ang batang yun? Ang hilig talagang umalis na maaga nang hindi man lang nagpapaalam. Baka nauna na kina Aling Loling. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Hindi niya pa naman kabisado ang lugar na to eh. Sana naroon siya kina Aling Loling. Dahil sa labis na pag-aalala, nagmamadali si Maya na mag-asikaso papunta sa pagtitinda ng asin. Minadali niya rin ang kanyang pagkain sa pagbabaka sakaling maaabutan ng kapatid sa bahay ni Loleng na nagbigay sa kanila ng pansamantalang matutuluyan. Pagdating niya sa bahay ng matanda ay... Tinanghali ka ng gising. Opo, napagod po kasi ako kagabi. Kagabi? Ang dami ko po kasing inayos sa bahay na tinutuluyan namin. Ganon ba? Eh bakit palingalinga ka? Inahanap ko po kasi ang kapatid ko. Akala ko po, nauna na siya sa akin. Walang Makoy na pumunta dito. Nasaan kaya ang kapatid ko? Ano ba kasing nangyari? Kanina kasi pagising ko, wala na siya sa bahay. Kailangan ko na siguro magmadali. Baka nauna na siya sa palengke. Huwag mong sanayan ang kapatid mo na maglakad mag-isa. Lalo pa ngayong talamak ang balitang may aswang na gumagala sa alanganing oras. Aling Luling! Aling Luling! Abay bakit ka humahangos?
May patay ho doon sa itaas. Sa daanan pababa sa palengke. Ah, Diyos mio! Nakatatakot po ang itsura niya. Aling Luleng, wak-wak po ang tiyan at nakalabas rin yung lamang loob. At wala na rin yung dugo niya sa tiyan. Sadyang pinuta sa kanyang tiyan para sipsipin ang dugo. Ang kapatid ko, Aling Loling. Gumaya ka na. Hanapin mong kapatid mo. Huwag na muna kayong magtinda ngayong araw. Sige na. At ako naman, pupuntahan ko ang sinasabi ng lalaking ito. Sasama ako sa inyo. Kaya ko na to. Ikaw, kailangan mong makita ang kapatid mo. Baka siya mapahamak. Sinunod na lamang ni Maya ang sinabi ng matandang babae. Nagmamadali rin siyang naglakad habang pababa ng palengke. Naisip niya ang lugar kung saan niya nakainkwentro ang aswang. Sa lugar mismo na iyon natagpuan ang bangkay. Sa pag-uusisa niya, bago siya dumiretso sa palengke, hindi niya mapigilan ang sarili. Kaya dumaan muna siya sa daanan pauwi sa kanila galing sa palengke. Pagdating doon, marami ng mga tao ang nakikiosyoso. Dumating na rin ang mga pulis upang kunin ang bangkay. Hindi na siya nakipagsiksikan, bagkus ay nagmamadali na rin siyang dumiretso sa kanyang lakad para hanapin ang kanyang kapatid. Nandito na ang aswang! Mag-iingat kayo. Baka makagat tayo. Ano pong... Siya ang aswang! Tonet, Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Maya. Alam ko na ang totoo. anong sinasabi mo? Anong nangyari, Tonet? Galing ako sa bahay nila kagabi para sana makipag-ayos. Pero sa halip na pakinggan niya ako, ipinagtabuyan pa ako. Pinagbantaan pang buhay ko. Ha? Naku, hindi ko raw lulubayan si Joji, yung gwapong dayo dito sa barangay natin. Masama daw ang mangyayari sa akin. Akala ko nagbibiro lang siya. Eh yung pala, tinutuon niya. Sinundan niya ako kagabi. Tinakot niya ako sa daan. Mabuti na lang, mabilis ako nakatakas. Nakasalubong kong matandang lalaki kagabi. Yung napatay kanina. Siya lang ang pwedeng gumawa nun. Naniniwala kami sa iyo. Hindi totoo yan. Wala akong alam sa sinasabi mo. Sinungaling. Daanan ninyo yung pinangyarihan ng krimen. Kaya walang ibang pwedeng gumawa noon. Hindi ko alam kung saan kayo humuhugot ng kasinungalingan. Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? At nagawa mo kong siraan sa kanila, Tonet? Aminin mo ng totoo. Oo, aminin mo na. Ikaw yung aswang. Tama. Ikaw yung pumapatay sa lalaking biktima kagabi. Tama. Ikaw ang pumatay kay Mang Adong. Tama. Ikaw! Naniniwala ko. Doon sa daanan. Doon mismo sa dinaanan ko kagabi. Yung daan papunta sa inyo. Aswang naman pala. Aswang pala siya. Naku, ilang araw pa lang nandito. Nabista na agad natin. Grabe pala yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako aswang. At wala akong alam sa ipinaparatang niyo sa akin. Ikaw ang nandun. Ikaw lang ang nakita ko. Tapos kinabukasan, patay na si Mang Adong. Wakwak ang tiyan at wala ng dugo. Bakit ba galit na galit ka sa akin? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ko pinaparatangan ng walang katotohanan? Dahil aswang ka. Salot ka sa bayang ito. Hindi totoo yan. Mga kasama! Ano? Wala ba tayong gagawin para mapalis ang babae yan dito sa bayan natin? Aantayin pa ba natin na maubos tayong lahat dito na kainin ang aswang na yan? Anong prueba mo? Hindi mo ba alam na pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo? Huwag ka ng mga tuwiran pa. Mga kasama! Ano? Wala ba kayong gagawin sa aswang na yan? Kung hindi kayo makikinig sa akin, kung hindi niyo ko paniniwalaan, hindi lang si Mang Adong ang mabibiktima niya. Marami pa. Aswang pala ha. Mga asawa, huliin natin babaeng yan. Huwag kayong lalapit! Sumama ka sa amin. Tiwan niyo ako! Sumama ka. Anong gagawin niyo sa akin? Ano ba? Tiwan niyo ako! Dapat sa kanya ikulong. Patay na babae yun. Tiwan niyo ako! Di Sabi totoo ko sa'yo, yun! huwag mong bibigyan Tumama ng ka na. pagkakataon si George. Huwag ka naman. Mas gusto ka niya kaysa sa akin. Tumama ka na. Hindi ako papayag. Anong ginagawa niyo sa kanya? Bitawan niyo siya! Aling Loleng, siya ang aswang.
Siya ang pumatay kay Mang Agong! Tigilan niyo yung kalokohan niyo. Kung may ebidensya kayo, dalhin niyo sa polis. Pero kung wala, tigil na kayo sa paninira. Alam niyo ba na pwede kayong kasuhan sa ginagawa ninyo? Paninira ng puri, pananakit, at pagbabanta. Gusto niyo bang makulong? Tama ka. Bakit ba naisip yon? Ay, naniwala ko kay Tonet. Aling Loleng, Mga sama, balik hindi tayo. niyo alam ang totoo. Siya ho yung aswang. Tumigil ka. Kung ikaw ang may pakana ng lahat ng ito, patunayan mong aswang nga siya. Kung hindi mo kayang patunayan. Pero kung hindi mo kayang patunayan, pananagutan niyo ang paninira niyo sa kanya. Kasama kayo. Saan kayo nakakita ng aswang na nagtitinda ng asin? Alam niyo naman na takot ang aswang sa asin. Oo nga, no? Tama. Baka nga hindi siya. Lalo baka malaki. Naloko tayo ng Tonet na yan. Ay, naku, nananahimik tayo. Kung patuloy niyo siyang guguluhin, ako mismong magsasampa ng kaso laban sa inyo. At tandaan niyo, kung wala kayong pruweba, umuwi na kayo! Wala nga, kaya umuwi na tayo. Pati yung kwesta po iniwan ko dahil dyan. Isa-isang nagsiuwian ang mga tao, dala-dala ang kaba at pag-aalangan. Naiwan si Maya, hingal, hawak ang braso na pilit na kinakalagan sa pagkakahawak ng mga tao, at si Aling Loling naman matatag na nakatayo sa tabi niya. Maya, huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi ka nila guguluhin. Matatakot ng mga yun sa'yo. May kalalagyan sa akin ng babaeng yun. Kailangan niyang turuan ng leksyon. Ano pong gagawin ninyo? Basta, hindi ko gustong tabas ng tila ng babaeng yun. Nasaan nga palang kapatid mo? Hindi ko rin siya nakita kanina pa. Oo nga pala. Mabuti pa, hanapin mo muna nang makauwi na muna kayo sa tinutuluyan ninyo. Hinanap nga ni Maya ang kanyang kapatid sa buong palengke, pero hindi niya ito nakita. Sa lahat ng mga eskinita, sa lahat na pwedeng puntahan ng kapatid ay pinuntahan niya na, pero wala ito. Isa pa sa pinangangambahan niya ay ang tuloy-tuloy na pag-atake ng mga aswang sa lugar, hanggang makasalubong niya si Juji. Nag-alok ito ng tulong para hanapin ang kanyang kapatid. Maya, kanina pa kita hinahanap. Wala ka dun sa tindahan niyo ng asin. Pansin ko, wala rin doon ang kapatid mo. Hinahanap ko nga talaga siya. Nawawala ba siya? Oo, Kailan pa? kaninang umaga pagising ko. Wala na siya. Baka naman hindi talaga siya umuwi kagabi. Hindi mo lang napansin. Imposible. Nasa bahay siya kagabi. Magkasabay pa nga kaming natulog. Ngayon niya lang ba ito ginawa? Oo. Kaya nga nag-aalala ko sa kanya. Tutulungan kita sa paghahanap. Hindi na kailangan. Kaya ko to. Ayoko madamay ka pa. Maya, kung may aswang sa paligid, mas delikado kung mag-isa ka lang. Kapatid mo ang nakasalalay. Kaya hayaan mo na akong tulungan ka para mapadali ang paghahanap natin sa kanya. Ayoko sanang tanggapin. Pero tama ka. Kailangan ko nang makakatulong sa paghahanap. At kung may mangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sige. Saan tayo magsisimula? Sa daan patungo sa dagat. Madalas siyang tumatambay doon. Kung wala siya ron, baka nasa lugar na hindi dapat puntahan. Sige, tayo na. Yun ang unang pagkakataon na magkasama ang dalawa. Nagkaroon ng pagkakataon si Juji na maipahayag sa dalaga ang tunay niyang hangarin. Subalit dahil may inaalala si Maya, hindi niya pinagtuunan ng pansin ang masyadong pagpapahayag ni Joji. Natapos ang buong maghapon, hindi nila natagpuan ang kapatid nito. Kaya pinilit na lamang ni Juji ang dalaga na umuwi muna sa tinutuluyan nila. Ganun na lamang ang kanyang gulat sa kanyang naabutan. Makoy! Mabuti naman at nandito ka na.
Alam mo bang nag-alala ako sa'yo buong maghapon? Saan ka galing? Anong nangyari sa'yo? Humarap ka nga sa akin. Hindi pwedeng ganyan. Matapos akong mag-alala sa'yo, tapos hindi mo ako kikibuin? Makoy, kausapin mo naman ako. Ano bang nangyari? Maya, hayaan mo muna siya. Baka kailangan niya lang na makapagpahinga. Baka napagod lang kanina. Pagpahingain mo muna. Hindi. Kailangan naming mag-usap. Pasensya na. Pero palagay ko, kailangan niya magpahinga. Makoy! Hayaan mo na muna. Sige. Pero hindi ako papayag na hindi kami magkausap ngayong gabi. Kung ayos lang sana sa'yo, ako na lang sigurong kakausap sa kanya. Baka sakaling magpahayag siya ng problema niya. Salamat. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko. Walang anuman yun, Maya. Sana pumayag ka. Dito muna ako sa inyo ngayong gabi. Ano? Huwag ka mag-alala. Kahit dito lang ako sa labas ng balkonahin nyo, kailangan nyo lang ng makakasama ngayong gabi. Lalo pa may gumagalang aswang sa lugar na ito. May napatay na siya, kaya baka ulit-ulitin ang aswang. Salamat. Inaalala ko lang ngayon ang kapatid ko. Kung may pinagdadaanan siya, kusa niyang sasabihin. Mas mabuti kung huwag mo muna siyang pilitin. Sige. Pero hindi ko lang mapigilan ang hindi mag-alala. Hindi pa nga namin natutupad ang layunin namin sa lugar na to. Tapos nagkakaganyan na siya. Kaya gusto kong makasigurado na maayos ang lagay niya. Nagpahinga na silang tatlo. Si Joji sa balkonahe, si Makoy sa banig, habang si Baya naman ay sa tabi ng kapatid. Ngunit hindi pa rin mapakali si Maya. Makalipas ang ilang oras, naalimpungatan siya nang marinig ang kakaibang ungol ng kapatid. Lumapit siya, ngunit bigla na lamang siyang itinulak nito ng malakas. Makoy! Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Makoy! Makoy, ako to. Ang ate mo. Huwag mo kong itulak. Diyos ko. Ang mga mata mo. Bakit nag-iiba? Makoy! Makoy, anong nangyayari sa'yo? Makoy! Ano ba? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang ate mo! Sinasakil ako ni Makoy! Ano ba? Makoy! Ano nangyayari? Bakit mo sinasakal ang ate mo? Bitawan mo siya! Tulungan mo ako! Pero huwag mong sasaktan ng kapatid ko! Bitawan mo siya, Makoy! Patawarin mo ako, Maya. Pero kailangan kong saktan ang kapatid mo. Kung hindi, papatayin ka niya! Anong gagawin mo? Ang panusok na pilak! Makoy! Joji! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Mga maliliit na tila karayom na yan, nagawa sa pilak. Sadyang nakakapanghina sa mga aswang. Nalahian ng asong kapatid ko? Iyan ang dahilan kung bakit pinilit kong samahan kayo ngayong gabi. Kanina pa lang pagdating niya, naramdaman ko na. Hindi ko lang sinabi sa'yo. Baka hindi mo ako payagang matulog dito. Baka kung ano mangyari sa kapatid ko. Manghihina lang siya. Pero hindi siya mamamatay. Hindi kaya ng kapangyarihan ng aswang ang banal na pilak na dinasalan ng mga matatandang pantas. Nararamdaman ko na magkapareho tayo ng layunin. Kaya pinilit kong makipaglapit sa'yo. Pasensya na kung hindi ko nasabi agad. Pagkatapos nito, kailangan mong lumayo sa akin. Hindi ko magagawa. Ngayon pa, inaatake ng aswang ang kapatid mo. Apo ako ng albularyong pinatay ng mga aswang. Nang mabalitaan kong may kagaya mong aswang hunters na hinahunting ang mga aswang, kaya tumungo rin ako sa baryong ito. Narito ako para makipagtulungan sa iyo. Higit niyong kailangan ng tulong ko. Magagamot ko ang kapatid mo. Tuluyan ang nahulog ang tiwala ni Maya sa lalaki
lalo na sa ginawa nitong pagtulong sa kanya mula sa pag-atake ng kanyang kapatid na nakukontrol ng aswang. Maya-maya pa ay tuluyan na nanghina si Makoy mula sa matutulis na panusok ng mga albularyo sa aswang. Bagamat may pag-aalalay, nagtiwala na lamang siya sa lalaki. Kinabukasan, maagang nagising si Maya para tingnan ang kalagayan ng kapatid. Ganun na lamang ang gulat niya nang makitang nakatali ang kamay at paa nito sa kama. Si Juji mismo ang nagtali sa kanya. Joji, anong ginawa mo? Bakit mo itinaling kapatid ko? Maya, makinig ka muna. Hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganyan. Kapatid ko siya. Hindi siya hayop para itali. Ate, Makoy, huwag kang magalit kay Kuya Juji. Ako ang nakiusap. Ako mismo ang nagsabi sa kanya na itali ako. Kapag may nangyayari sa akin, ayoko nang makapanakit ng ibang tao. Lalo ka na, ate. Ayoko na maulit yung ginawa ko kagabi na hindi ko makontrol yung galit ko at halos mapatay kita. Makoy, Nilapatan ko na siya ng paunang lunas. Gamot na magpapaalis ng itim na kapangyarihan sa katawan niya. Kapag tuluyan ang natalo ng gamot ang sumpa, gagaling na siya. Makoy, magpagaling ka ha. Hindi pa tapos ang misyon natin sa lugar na to. Kailangan nating mapatay ang aswang na gumagala sa lugar na to para maipaghiganti natin ang mga magulang natin. Sasamahan kita, Maya. Joji, Dapat na magkakampi tayo ngayon. Kung iisa lang naman ang atin layunin, mas madali nating mahuhuli ang aswang na nambibiktima rito. Kung magkasama tayo, anak ng albularyo at anak ng manunugis ng aswang. Magandang tandem, di ba? tama ka. Kung papayag ka, si Makoy ang magiging susi natin para mahuli ang aswang. O marahil, alam na ng aswang na nandito ka at hinahanap mo siya. Pero naunahan ka niya. Alam niyang malakas ka. Kaya ang kapatid mo ang inuna niyang mabiktima. Walang hiyang aswang na yan. Demonyo talaga. Hindi ako makapapayag na pati ang kapatid ko sirain nila. Matitikman nilang galit ng isang manunugis ng aswang. Nagpupuyo sa galit si Maya sa mga oras na iyon. Wala siyang ibang nais na gawin kundi ang mapadali ang paghahanap sa aswang. Makiisa sa plano ni Juji na mahanap ang aswang na nanghawa sa kanyang kapatid. Buong maghapon silang nagplano para gawin ang pag-atake sa aswang. Dahil hindi maamin ng kapatid kung sino ang taong nakasalamuhan niya sa palengke. Wala silang magawa kundi lagyan ng pain ng kapatid sakaling makawala ito. Nag-aalala man si Maya pero mas pinili niyang sundin ang plano ni Juji. Kinagabihan sa kabilang dako sa bahay na tinutuluyan ni Toneta. Sa ngalan ng itim na kapangyarihan, dinggin ang aking dasal. Iti ko mambibig ng mga nakasaksi ng karahasan ng dilim. Walang magsasalita laban sa akin. Walang mangangahas na hadlagan ng paghahari ng kadiliman. Ako lamang ang kikilalanin ng mga napunlaan ng binhi ng bertud ng dilim. Pati ang kanilang isip at bibig. Ako ang magdidikta! Sino yan? Bubuksan mo to o sisirain ko ang pinto mo para makapasok ako. Subukan mo. Ano ba? Sabi ko na, ikaw ang aswang na sumasalakay dito sa amin. Ikaw ang pumapatay sa mga tao rito. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Narinig ko mismong mga dasal mo. Sa demonyo ka nagdarasal. Sa itim na kapangyarihan. Hindi ko alam ang sinasabi niyo.
Hindi ka na makakapagkaila pa. Dinig na dinig ko kung paano ka nagdasal. Kampon ka ng demonyo. Ikaw ang aswang, tapos pagbibintangan mo si Maya sa unang araw pa lang nila dito. Pero ang totoo, ikaw pang demonyong manghahasik ng lagim dito sa San Nicolas. Nababaliw ka na. Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala ka nang magagawa. Malalaman ng buong bayan na ikaw ang aswang. Kung magagawa mo, anong gagawin mo? Demonyo ka! Aswang ka nga! Tingnan ko lang kung makapagsusumbong ka pa sa mga tao. Bitawan mo ako! Puputulin ko ang dila mo nang hindi ka na makapagsalita. Hindi ka magtatagumpay! Anong gagawin mo? Tatapusin ang mga hadlang sa aking plano. Huwag! Maawa ka! Nakikiusap ako! Nagdilim na ang paningin ni Loleng. Hindi niya na namalayan pa ang mga sumunod na nangyari. Ang naaalala na lamang niya ay ang pagtama sa kanya ng matalim na bagay na tumama sa kanyang katawan. At habang unti-unti siyang nawawala ng ulirata, dinig na dinig niya ang nakasisindak na tawa ni Toneta. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang nawala ng malay. Kinabukasan, hindi na makausap ng matino si Aling Loleng. Napansin agad ni Georgie ang kalagayan ni Loleng. Gawa ng isang wakwak na aswang ang Aling nangyari kay Lol. Anong nangyari sa inyo? Georgie, ano kaya nangyari sa kanya? Malamig ang pulso niya. May bakas ng itim na kapangyarihan ang lumulukob sa kanya. Ang mga ikinikilos niya, walang pinagkaiba sa kapatid mo. Kung ganon, ang aswang na kumukontrol sa kanya at ang kumukontrol sa kapatid ko ay iisa. Oo, Maya. Nandito nga lang sa paligid ang aswang. Mas mabuti. Madali nating matutuntun kung sino ang aswang. Kailangan nating magamot si Aling Loleng. Makakatulong siya sa atin para matunton ang aswang. Kumusta ba ang lagay ni Aling Loleng, Georgie? Kapag ang balat ay nanlalamig, nanlalabo ang mga mata. Ibig sabihin, tinatakan siya ng isang sumpa. Anong gagawin natin? Hunters lang ako ng mga aswang. Pero hindi ko alam kung paano bawiin ang sumpa ng aswang. Heto, asin at pulbos ng halamang gamot. Itinuro ito sa akin ng lolo kong albularyo. Hinaluan ng dahon ng sambong. At pulbos ng bawang. Ikaw na ang gumawa. Ipahid mo sa katawan niya para humina ang sumpa. Humina? Walang kasiguraduhan na mawawala ang sumpa? Depende sa kanyang pananalig. Kapag nakabalik ang ulirat niya at siya na ang makakontrol sa sarili niyang diwa, siya ang lalaban sa sumpa ng aswang. Akin na. Aling Loleng, kayo ang may-ari ng katawan ninyo. Lumaban kayo. Huwag niyong hayaang kasangkapanin kayo ng demonyo. Maya. Pagsalita kayo. Nakilala niyo ba kung sino ang aswang? Aling Loleng, kaya niyo yan. Magsalita kayo. Kontrolin niyo ang sarili niyo. Manalig kayo sa Diyos. Sabi ng lolo ko, mas makapangyarihan ang pananalig. Magsalita kayo. Nakilala niyo ho ba ang aswang? Nandito siya. Nandito ang aswang. Sino siya? Sino siya, Aling Loleng? Nasa paligid lang siya. Ilalabas ko ang punyal. Napapatay sa kanya. Nasa labas ang aswang. Haharapin ko siya. Sasamahan kita. Aling Loleng, bakit niyo hinawakan ang kamay ko?
Bitiwan niyo ako. Kailangang harapin ko ang aswang na yan. Tatapusin ko siya. Joji, tulungan mo ako matanggal ang pagkakahawak niya sa akin. Bago pa makatakas ang aswang. Bitawan niyo siya. Magkakampi tayo rito, Aling Loleng. Aswang ang kalaban natin. Umiiling siya. Anong ibig sabihin, Aling Loleng? Bakit niyo ako pinipigilang lumabas? Bitawan niyo siya. Sige na, Maya. Labasin na natin ang aswang. Humanda ka sa akin ngayon. Mag-iingat ka. Oo. Mamamatay siya! Wag! Makoy! Mabuti na lang, hindi mo siya nasugatan ng punyal mo. Maaari niya itong ikamatay. Makoy, ang ate mo ito. Makinig ka sa akin. Alam kong kaya mong kontrolin ang kumakasangkapan sa'yo. Tulungan mo kung matunton ng aswang. Kayo ni Aling Loleng ang makakatulong sa akin para mahanap ang tunay na aswang at matigil ng kasamaan niya. Tulungan mo naman ako, Makoy. Pakiusap. Sundan mo siya. Aling Loleng. Sundan niyo. Maya, tara na. Huwag nating hayaang tuluyan siyang makalayo. Ang kapatid mo ang magagamit natin para matunton ang aswang. Mag-iingat kayo. Babalik kami, Aling Loleng. Babalik kami. Pangako. Kaagad na sinundan ni Maya at Juji si Atong. Kahit hinihingal sa pagtakbo'y hindi sila tumigil. Masundan lamang ang kapatid nito na nasa kontrol ng sumpa ng aswang. Laking pagtataka nila kung bakit patungo ito sa lumang sementeryo ng bayan. Lugar kung saan kinatatakutan ng mga tao na ayaw ng puntahan. Dahil sa mga balibalitang maraming nawawalang tao sa lugar na yun. Gamit ang flashlight, bitbit ang pangontra sa aswang at ang punyal na papatay sa aswang. Buong tapang nilang sinundan ang kapatid na si Makoy para matuntun ang kinaroroonan ng aswang. Sementeryo? Bakit dito siya nagtungo? Marahil, dito naglalagi ang aswang na kumukontrol sa kanya. Nararamdaman ko rin ang init ng punyal. Naririto nga ang aswang sa paligid. Dito malakas ang kapangyarihan ng dilim. Pare-pareho ang galaw nila. Iisang direksyon nila. Iisa lang ang kumukontrol sa kanila. Sumasabay sa kanila ang kapatid mo. Patungo sila sa isang lumang gusali. Dun sa dulo nitong sementeryo. Magsipagluhod kayo sa akin! Makoy! Makoy! Ang mga pangahas! Pumasok sa aking lungga! Toneta! Ikaw ang pinuno ng mga aswang. Sabi ko na nga ba, una pa lang, nararamdaman kong kakaibang kapangyarihan sa'yo. Tunay nga, kampon ka ng kadiliman. Pakawalan mo ang kapatid ko! Hindi ako tanga para gawin yan! Matapos kong magtagumpay na gamitan siya ng sumpa ng pagiging aswang, papakawalan ko lang sila. Magiging kampon ko silang lahat! Magiging katuwang ko sila sa pag-aasig ng lagim! Hindi mo magagawa yan! Siya nga! Tingnan mo ang gagawin ko! Magsiingay kayo! Atakin ka ni Makoy! Wag! Sige! Patayin mo ang kapatid mo! Nang pare-parehong mawala ang pamilya mo! Nang mag-isa ka na lang sa buhay! Anong alam mo sa pagkamatay nila? Anong alam mo? Ano? Ano sa akala mo ginagawa ng aswang sa mga aswang hunters? Kung hanap nila ang aswang para patayin, ganun din ang mga aswang! Hinahanap din namin sila para patayin! Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko!
Ikaw ang pumatay sa kanila! Ako nga! Ako nga ang pumatay sa kanila! Bakit? Dahil ang tatay mo ang pumatay sa mga magulang ko! Tao rin kaming katulad niyo! Pero mas pinaniwalaan ng tatay mo ang aligasyon ng mga tao na aswang ang pamilya ko! Namatay ang mga magulang ko sa pangunguna ng tatay mong manunugis ng mga aswang! Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit ko yun ginawa sa kanya! Iginanti ko lang ang pagkamatay ng mga magulang ko! Sa galit ko! Kusa akong sumama sa mga aswang at niyakap ang pagiging aswang! Mapatay lang ang tatay mong manunugis ng aswang! Ngayon alam mo na. Sabihin mo kung sinong may kasalanan! Kung bakit lumayo ang loob ko sa'yo? Oo! Matalik kitang kaibigan! Nagsumpaan na magdadamayan hanggang kamatayan at hindi ko makakalimutan yon. Hindi kita magagawang patayin! Pero ang mga nasa paligid mo, ang mga malalapit sa'yo, papatayin ka! Yeah! Papatayin mo ako! Harangan siya! Alisin mo ang sumpa sa kapatid ko! Sige! Gagawin ko sa isang kondisyon. Hahayaan mo si Joji na sumama sa akin. Sinabi ko na sa'yo nung una pa lang, layuan mo siya. Pero anong ginawa mo? Inilapit mo pa rin ang puso mo sa kanya. Alam mo nang may gusto ka sa kanya. Nakipagmabutihan ka pa rin sa kanya. Tatanggalin ko ang sumpa ng pagiging aswang sa kapatid mo at kay Loleng. Kung sasama sa akin si Joji, siya ang ipapalit ko sa kapatid mo! Kung yan ang kinakailangan, sasama ako sa'yo. Pakawalan mo lang sina Loleng at Makoy. Hindi mo kailangan gawin yan. Harapin natin siya. Gamitin mo ang nalalaman mo sa pagiging albularyo. At gagamitin ko ang natutunan ko sa mga manunugis ng aswang. Siya nga? Kung ang tatay mo na matinding manunugis ng aswang, napatay ko. Sa tingin mo, hindi ko kayang gawin yan sa kapatid mo. Lalo pa nahawa ko siya sa leeg. Bago mo ako mapatay, papatayin ko muna siya. Ano? Gusto mong tapusin ko siya sa harapan mo mismo? Ano, Joji? Hahayaan mo lang bang mamatay ang kapatid ng babaeng mahal mo? Hahayaan mo lang ba siyang magdusa nang wala kang ginagawa? Sasama ako sa'yo. Pakawalan mo lang sila. Maya, magtiwala ka sa akin. Babalik ako sa'yo. Sa inyo. Kailangan lang natin siyang lansihin. Iwanan mo lahat ng pangontra mo. Lahat! Ano? Hindi ako tanga. Tulad ng mga aswang na napakinggan nyo. Napanood nyo sa TV. Napakinggan nyo sa ibang channel. Iwanan mo na lahat. Bakit ganito? Bakit parang wala tayong nagagawa? Anong nangyari sa mga pangontra at punyal? Bakit hindi ko nagagamit? Buhay ng mga taong kontrol niya ang nakasalalay dito. Lalo ng kapatid mo. Wala na tayong pagpipilian. Gusto kong patunayan na tunay ang hangarin ko sa'yo. Sa pamamagitan lang nito, makita mo kung gaano ako katotoo sa'yo. Hindi pwede. Matigas ka. Pwes, tingnan mo kung anong magagawa ng kapangyarihan ko. Hap! Tigilan mo ang kapatid ko! Anumang oras ko gusto, magagawa ko sa kanya ang ginawa ko sa ama mo! Pakawalan mo si Makoy at si Aling Loleng bago ako sumama sa'yo. Joji! Pakawalan mo na siya! Ate! Makoy! Alisin mo na ang lahat ng pangontra sa katawan mo! At lumapit ka sa akin. Maya, sa'yo ko iiwan lahat ng pangontra
na ginawa ng lolo ko. Pangako, babalik ako. Ayan, nawala na lahat ng pangontra. Sasama na ako sa'yo. Basta wag mo na silang guguluhin. Dahil kung hindi, mas pipiliin kong patayin ang sarili ko nang hindi mo na ako mapakinabangan. Umalis na kayo. Isama mo na ang kapatid mo. Hayaan mong magsama kami ng apo ng albularyo. Magsimula ng bagong lahi. Umalis na kayo! Nasasaktan man ang kalooban ni Maya sa naging desisyon ni Joji dahil sa puso niya'y may nararamdaman na rin siya para sa lalaki. Masakit sa kanya dahil sinanay niya ang kanyang sarili na manunugis na aswang, pero sa pagharap nila ng aswang na matagal niyang hinanap ang pumatay sa kanyang mga magulang, meron din palang mabigat na dahilan. Lalong nagpabigat sa kanyang nararamdaman ang wala siyang nagawa para pigilan ang lalaking binamahal niya na sumama sa babaeng aswang. Mabigat sa loob niyang lisanin ang lugar, pero itinuon na lamang niya ang sarili niya sa kaligtasan ng kapatid niya. Kaya pansamantala silang umalis doon at bumalik sa tinutuluyan nilang bahay. Ngunit bago pa man sila makarating sa inuupahang bahay, nakasalubong na nila si Ading Loleng na malakas na at matapang. Aling Loleng, anong ginagawa niyo dito? Sinundan ko kayo. Alam kong dito dadalhin ang aswang ang kapatid mo. Nasaan si Joji? Isinama na siya ng aswang. Kapalit ng paglaya ninyo at ng kapatid ko. Hindi totoo yan! Ano? Nadaya kayo ng aswang na yun. Hindi ang aswang ang nagpalaya sa akin sa sumpa at pagkontrol ng aswang na yun, kundi ang pananalig sa Diyos. Sa isip ko, nagkasal ako na ang lahat ng bagay ay nilikha niya at para sa Kanya. Kaya ipinagdasal ko na ako ay pagpamay-ari ng Diyos. Ayon sa pangako niya na palalayain sa pagkaalipin ng dilim ang isang tao sa pagsampalataya sa Kanya. At pagkatapos nun, ipinagdasal ko rin si Makoy. Nakalimutan ko lang isama sa dasal ang kasama mong lalaki. Pero ngayon malakas na ako't matatag. Tara, balikan natin sila. Bawiin natin ang kaibigan mo. Kung nalinglang niya kami, malamang na ang mga sinabi niya sa amin ay puro kasinungalingan. Hindi totoong pinatay ng papa ko ang mga magulang niya. Gumamit siya ng taktika ng panlilinlang. Babaliktarin niya ang mga pangyayari. Babaluktutin niya ang katotohanan. Papalitan ang kasinungalingan. Makuha lang ang gusto niya. Maraming tao sa mundo ngayon ang katulad niya. Kahit alam ang tama, ay hindi gagawin. Bagkus mali pa rin ang gagawin. Makuha lamang ang gusto niya. Hindi. Nalinlang niya ako. Tama si Aling Loleng, ate. Kanina, kusa kong naramdaman na parang nagliwanag. At yung paglaya ko. Kaya hindi talaga siya nagpalaya sa akin, sa amin. Kung sa pananalig tayo pinalayo sa pagkaalipin ng aswang na yun, umuwi muna tayo. Mag-aalay tayo ng dasal sa Diyos na protektahan si Joji sa kamay ng aswang. Higit na makapangyarihan ang magagawa ng panalangin. Higit pang kayang gawin ng Diyos sa atin kapag humiling tayo sa Kanya. Higit pa ang kayang gawin ng Diyos sa ating hihilingin. Umuwi na muna sila sa bahay ni Loleng. Nagsagawa ng dibdibang panalangin para sa proteksyon nila sa pagsalakay sa aswang at pagbawi kay Joji. Pagkatapos ng mahabang panalangin ay naramdaman nila ang paglakas ng pananalig nila at determinasyon gamit ang mga sandatang magpapahina sa aswang. Buntot pagi,
Punyal ay itatarak sa puso ng aswang at insenso na ayaw na amoy ng mga aswang. Tinungo nila ang lungga na alam ni Aling Loleng na maaaring pinagdalan sa kanya ni Toneta habang patungo sila sa lugar sa pinakadulong bahagi ng lumang sementeryo. Tila puno ng bakas ng kadiliman ang paligid. Sa gitna ng mga kantilang itim, usok na mabaho ang amoy. Nakaupo si Tonet habang si Joji naman tila ba nakatali ang tingin sa babae. Pero tutol ang kanyang kalooban. Dumating ng oras upang gawin natin ang seremonya ng pagpaparami ng lahi. Nakapaligo na ako. Tingnan mo ang katawan ko. Kung gusto mong may mangyari sa ating dalawa, takpan mo muna yung mukha mo. Napakalaking insulto. Isipin mo ako si Maya para ganahan ka. Isipin ko man si Maya, pero amoy mo ang naaamoy ko. Hindi pa rin ako gaganahan nun. Wes, tingnan natin. Titigan mo ako. Titigan mo ako. Pagsawaan mong tingnan, manggigil ka habang pinagmamasdan. Tingnan mo ang galaw ng katawan ko. Maaliw ka sa sayo ko. Mawindang ka. Ang ganda ng katawan mo, Joji. Ang matipunong dibdib. Na tumutulo. Ang pawis. Ang mga bisig. Na tila sanay sa hirap. Katawan ng apo ng isang magiging na albularyo. Sipingan mo ako. Magsimula tayo ng bagong lahi. Huwag kang tuod. Gumalaw ka sa ilalim ng aking kapangyarihan. Tara na. Giling-giling. Huwag kang mag-alangan pa. Sige na, ano pa? Ibigay mo lahat. Ikembot mo pa ang katawan mo. Sige na. Hayaan mong makita ang hita mong malaman. Ito, tingnan mo ko. Ito, Gumiling ka man at tumambling-tambling sa harapan ko. Sa akin. Malinaw pa rin ang isip at puso ko. Si Maya lang ang mamahalin ko. Grabeng effort ko, wala pa rin sa'yo? Pwes, kapag hindi mo sinabayan ang gusto ko, papatayin ko ang kapatid ng babaeng minamahal mo. At tingnan ko lang, kung hindi magdus ang babaeng mahal mo. Hindi mo ba alam na nasa kontrol ko pa sila ngayon? Pati ang babaeng mahal mo, pwede ko rin patayin. Huwag mong gagawin yan. Pwes, anakan mo ako. Diyos ko, patnubayan niyo po ako. Huwag niyong ipahintulot na may mangyaring kung ano man yung gusto nitong demonyon to. Ano yun? Paano kayong nakapasok dito? Walang hiya kang babae ka! Nilinlang mo kaming lahat! Binaluktot mo ang katotohanan! Pinalitan ng kasinungalingan! Ate, si Kuya Joji. Anong ginagawa mo sa kanya? Pambihira! Nakahubad siya! Hindi ka lang wakwak na aswang! Manyakis ka pang aswang! Malanding aswang! Maya, takpan mo ang matipunong katawan ni Joji! Ako? Ako na lang! Wow, ang ganda rin pala talaga ng katawan mo, Joji. Kaya pala akit na akit sa'yo ang aswang na ito. Juicy ka pang aswang ka! Ang pangit naman ng lahi niyo! Pero gusto mo gwapo! Aling Loling, bilisan niyo na! Oo na! Ay, kung dalaga pa ako, ay nako, baka nakipag-agawan din ako sa lalaking ito. Ay, baka naman pwede kalabanin natin ang aswang na yan na hindi na natin tinatakpan ng katawan ng lalaking to. Inspirational ba? Aling Loling! Oo
Una! Ayan, natakpan na. Magbihis ka na. Sinira niyong moment ko! Sinira niyong plano ko! Ay, plano mong bulok! Bilisan mo na, Joji! Opo. Ate, nagpapalit na siya ng anyo. Nagiging aswang na siya. Huwag kang matakot. Joji, tulungan mo kami. Gamitin yung buntot pagi. Palibutan natin ang hindi makatakas ang aswang. Pupatayin ko kayong lahat! Binitin niyo ako! Wala ka ng kapangyarihan. Dahil sinira namin ang altar na pinagmumulan ng itim mong kapangyarihan. Hindi ako papayag! Papatayin kita! Tampasin natin ang buntot pagi! Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, basbasan mo ang punyalito na tatapos sa buhay ng alagad ng demonyo! Hindi! Wag! Nung nagmakaawa ba ang mga magulang ko, nakinig ka. Hindi totoo yan! Iginanti ko lang ang kamatayan ng mga magulang ko! Sinungaling! Noon pa man, manipulative ka na. Nakukontrol mo ang mga tao. Katangian na yun ang pagiging aswang. Ngayon, hindi mo na kami malilinlang. Hindi ka na makakapampiktima pa. Igagawad ko sa iyong parusa ng isang manunugis ng mga aswang. Sandali! Aling Loleng! Bago mo igawad ang hatol sa kanya, hayaan mo munang mangati ang katawan niya. Totoong kate! Anong gagawin mo? Hayaan nating pagapangin ang bulbul na higad sa katawan niya. Mabuti na lang, nakakita ako ng puno na maraming higad. Huwag, bitawan mo yan! Makoy, ang insenso, sindihan mo na para lalo siyang maghina! Opo. Ang kate! Ang kate! Yan ang gusto mo, di ba? Damhin mo muna ang kate bago mo harapin ang kamatayan! Ako na, Aling Loleng! Wag! Magkaibigan tayo. Bekti mo lang ako. Hindi ko ginusto to. Maya, huwag kang magpapalinlan sa kanya! Pakiusap! Para sa buhay na inutang mo, buhay din ang kabayaran. Pakiusap, Maya. Huwag Kailanman, ang manunugis ng aswang ay hindi binibigyan ng pagkakataon ng aswang na magbago. Dahil simula't simula pa lang, kampon ka na ng kadiliman. Yun ang likas sa'yo. Kaya harapin mo ang hatol bilang kabayaran sa mga pinatay mo. Lahat ng pinatay mo, pati na ang mga magkulang ko.